6 na taon. Yan ang binigay ng time frame ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos para sa binuong cybersecurity plan para mapag-ibayo ang security at resilience ng cyberspace ng bansa. Tinaguriang National Cybersecurity Plan or Executive Order No. 58, ito ay isang whole-of-nation roadmap for the integrated development and strategic direction of the country's cybersecurity. Kasama din sa Executive Order ang pag-assess sa mga vulnerabilities at risks sa cybersecurity ng bansa sa pamamagitan ng pag-enhance ng mga existing mechanisms at para mapataas ang cyber resiliency. So here we go. This is Executive No. 58 from the President himself. And here's the only thing I have to say. Why the hell does it have to be 6 long years? Man, we're not even sure if we're still alive after 6 years. Give or take, all kinds of cyber resiliency, cybersecurity, it should literally be done in a year. Because technology is literally advancing at the craziest pace right now. It's exponentially moving forward and moving faster than any of us could have ever imagined. And ito pa yung pinaka-nakatakot, man. By the time AI has superseded its technology from this year, pwedeng sila na nga mismo yung... They're gonna be the ones to trump the current cybersecurity measures of all countries in the world right now. I mean, 6 years lang naman talaga siya sa pagka-presidente eh. So, might as well capitalize on the remaining years na meron. Pero yun nga, tama ka, baka nga dumating yung panahon na yung AI, mag-take over na rin talaga. Tapos, wala na, gunaw na yung mundo. GG. Pilipinas. Para sa mga umaasang ma-approve ang Ethereum ETFs, sinabi ng CEO ng investment firm na VanEck na malabong aprubahan ng Securities and Exchange Commission ng US ang Spot Ether ETFs ngayong May. Sumang-ayon din naman ng CEO ng CoinShares dito at sinabing wala siyang nakikitang approval sa natitirang mga buwan ng taon. Bagamat marami na ang nakapag-apply ng mga kani-kanilang mga Spot Ethereum ETFs, nananatili namang tikom ang mga bibig ng US SEC pagdating sa usaping ito. Partner, umasa ka na ba? Saan? Sa ETF. Akala ko kay ano. Basically, sinasabi lang naman nito ng dalawang kumpanya na to na huwag tayong umasa, tayong mga tao na in this year is ma-approve ng Ethereum ETFs. And wala pa rin naman kasi sinasabi yung SEC about this. Higher authority din naman talaga part ng US SEC. So even if VanEck says, we're not gonna approve spot Ethereum ETFs right now, final say, US SEC. So if spot Bitcoin ETFs have been approved this year, and even if VanEck says we're not gonna see any approvals until the end of the month this year, who knows? Yeah, but I think it's gonna be approved. Not this year, but maybe next year. Narito naman ang ilang maiinit na balita at mga kaganapang binantayan ninyo sa Web3 nito nakaraang linggo. Crypto exchange na Coinbase absuelto sa kaso ng mga crypto transactions. It's a go naman for Crypto.com as it gets green light to trade dito sa Dubai. Decentralized firm na 1inch maglalabas ng Web3 credit card as it partners with MasterCard at crypto card developer na Banks. Usapang halving naman tayo as the highly anticipated Bitcoin halving is just less than 10 days away. Ano-ano nga bang mga nakikitang senaryo ukol dito? Alamin mamaya. At sa ating future Web3, pasukin natin ang weird applications of artificial intelligence as it is used by Chinese cemeteries to revive loved ones. Alamin ang kwento mamaya. Lahat ng mainit na balita mula sa Web3 at Crypto World, dito lang yan sa Web3 Chronicles! Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Welcome to 1 year of bringing you the hottest news this side of Web3 as we celebrate our first year anniversary. Magpapasalamat muna kami sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at sumama sa aming journey sa loob ng isang taon. Mula sa amin dito sa Web3 Chronicles, maraming salamat po. Pero bago ang lahat, narito muna mga mainit na balitang binantayan ninyo nitong nakaraang linggo. Absuelto sa mga kasong kinaharap nito ang crypto exchange na Coinbase. Kamakailan nga ay inabsuelto ng US Court of Appeals ang Coinbase at sinabing ang secondary sales of cryptocurrencies sa platform dito does not violate the Securities Exchange Act.
Ang mga kasong inihain ay mula sa mga users na nag-claim na sumuway ang Coinbase sa ilang provisions ng mga Securities Acts. Sinabi pa na ito ay Coinbase actions amounted to offering and selling unregistered securities. Nagwagi dito ang Coinbase on the grounds na insufficient ang mga transaction-specific contracts na kailangan para sa kanilang kaso. Samantala, from one winning moment to another, panalo rin naman ang Dubai-based entity ng Crypto.com na Crodax Middle East FZE for securing full operational approval mula sa Dubai Virtual Assets Regulatory Authority or VARA. This makes them the first crypto exchange to be allowed to operate with fiat currency in the United Arab Emirates. Nabigay ang decision dahil sa successful fulfillment ng Crypto.com ng pre-operational conditions outlined sa Virtual Asset Service Provider license nito. Sinabi ng Crypto.com na ang next step nila ay ipakilala ang kanilang exchange sa mga institutional investors at ang pagkakaroon daw ng license reflects their dedication to working closely with regulators to advance the industry responsibly. Isa pang winner din ang decentralized finance firm na 1inch as they introduce a Web3 credit card sa kanilang pag-partner with MasterCard at debit card developer na banks. Tatawagin Crypto Life Card. It can be used for online and in-person purchases and make cash withdrawals at supported ATMs through seamless crypto to fiat conversion. Gamit din ang Crypto Life Card ng crypto storage firm na Ledger. Sinabi pa ng banks na they are offering crypto without compromise. Users can make their own decisions on how they spend, lend, trade, or whatever they want to do with their digital assets. And rounding up our top stories this week, sa Pinas ulit, the Department of Budget and Management is doing a landmark initiative to enhance their cybersecurity measures and digital infrastructure. Ito ang Invisible Government Initiative kung saan ipapakilala ang seamless and secure digitalization of infrastructures while emphasizing the importance of making government services accessible yet securely integrated in our daily lives. The Philippine government's support for the blockchain movement is a testament to its dedication to embrace digital transformation and innovation. Narito naman ang ilang mga kaganapan sa mundo ng cryptocurrencies. Less than 10 days na lang at magaganap na ang pinakahihintay ng lahat. Hindi ang solar eclipse, kundi ang Bitcoin halving. Iba't ibang mga spekulasyon ang lumalabas from all over. Ilan nga sa mga ito ay ang inaasahang pagtaas ng halaga ng Bitcoin ng 160% in the next 14 months, which could make Bitcoin hit the $150,000 mark. May ilan naman nagsasabing makakaranas ng sharp decline ang halaga ng Bitcoin during the halving dahil sa quantitative tightening ng Federal Reserve which remove liquidity from the market. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata sa paparating na Bitcoin halving. And we promise to give you the hottest news tungkol dyan. Samantala, patuloy naman ang pasikat ng iba pang mga tokens aside from Bitcoin. Kagaya na lang ng Ether as it rallies to $3,600, tinitingnan ng Ether's performance ay dahil sa market interest in the new DeFi protocol Ethena versus an anticipation of a spot Ether ETF approval. Maraming nakapansin na tumawid na sa $2.2 billion mark ang Ethena over the last few days itong April, making a huge impact sa halaga ng Ether. And wrapping up our rundown, Coinbase Layer 2 network na base overtakes Arbitrum for most number of addresses so far this month, making it the leading Ethereum Layer 2 network by active addresses. Sa unang 9 days ng April ay nagkaroon na ng over 1.48 million new addresses ang base, na tumalo sa Arbitrum's 1.43 million active addresses. Ngunit over the past 30 days ay may total na 3.84 million active addresses ang Arbitrum 1. Samantalang ang base naman ay humabol with 3.76 million. Narito naman ang ilang mga kaganapan sa mundo ng Web3. Gaganapin na nga this April ang inaabagang World Blockchain Summit dito sa Dubai this April 22 to 23 sa JW Marriott Hotel Marina. Dadalawan ito ng ilang mga bigating speakers mula sa ilang leading DeFi companies kagaya ng Ledger, Cardano, BitGo, Sandbox at marami pang iba. Para sa mga karagdagang detalye, bumisita lang sa website ng World Blockchain Summit. Samantala, gaganapin naman sa Bucharest, Romania ang largest crypto and blockchain conference in Eastern Europe na ang Crypto Expo Europe. Dadalohan naman ito ng mga speakers mula sa Binance, Kraken, LinkedIn, Crypto.com among others. For more information, pumunta lang sa cryptoexpoeurope.com. Sa Pinas naman ay gaganapin ang Blockchain Campus Conference 2024. Ito ay isang free 2-day nationwide campus conference series designed to tackle real-world challenges na hinaharap ng mga industries ng finance, health, retail, government, logistics, gaming,
and entertainment through the power of blockchain solutions. Ito ay may temang empowerment through education, experience, and events. Ito ay gaganapin this coming May sa Holy Angel University sa Angeles, Pampanga. Para naman sa ating Future Web3 this week, isang bizarre application ng artificial intelligence ang ibibigay naman sa inyo. Dahil sa unti-unting lumalawak na application ng AI ay umabot na ito sa point na ang paggamit ng AI image and video generators ay ginagamit na to revive your departed loved ones. And China is taking this to the next level by having cemeteries create digital representations of the deceased to help people grieve. Para sa mga bumibisita sa isang cemetery sa China, itatapat lang nila ang kanilang phones sa puntod ng kanilang loved ones at lalabas na ang avatar nito. Kailangan lang ng program ng photo at 1-minute video recording ng yumaong loved ones nyo para makagawa ng high-quality model na kuhang-kuha ang voice, appearance, traits, at maski ang thinking patterns nito. Sinabi pa ng inventor nito na ang digital human ay spiritual partner that conveys love and hope to help the bereaved through their loss. Surprisingly, no, hindi ganun ka-intense yung AI news this week. I mean, matagal na natin ito nakikita eh. We've seen this kind of phenomenon in Black Mirror episodes, courtesy of Netflix. But then, I still find it pretty weird na you send in photos and a video of yourself 1 minute and then the AI itself will be the one to, create an avatar for you on your tombstone. Like, how sure are you even that that is like a pretty 1:1 accurate representation of yourself? For sure, it's not. Kasi yung AI ang gagawa ng konsensya mo. What do you have to say about that? Ako sa tingin ko, sobrang ganda nito, bro. I mean, I would like to come to the cemetery with you, man, and try to speak with all other souls living in that cemetery. So I think medyo magiging accurate naman yun to the person you're talking to. Hindi ba maganda na makakausap mo yung loved one mo matagal nang hindi nakikita? If a person is dead, the is dead, man. Like, what's the point of talking to the person who's dead? Wala na, pag na-miss mo siya. At yan ang mga mainit na balita at bumidang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian. Laka naman po si Sheprod. May kita-kita tayo muli as we give you what's hot and what's trending dito lang sa inyong pinagkakatiwalang pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! Asahan niyong patuloy pa rin kaming magbibigay ng mga mainit na balita sa mundo ng crypto at Web3. Kaya mag-subscribe na at i-follow na kami on our social media pages para updated kayo sa mga balita. And since it's our first year anniversary, we'd like to show you guys a quick BTS reel of all the bloopers happening when we make Web3 Chronicles. Again, maraming salamat sa pagsama sa amin every week. Roll the clip! Ay, kapan, naluha pa ako. Naluha siya eh. Naluha ako. Bakit pare? Bakit? Ano nangyari? Black rock kasi. 3, 2, 1. Ayaw nga magpaawat ng Bitcoin as it continues to swing and reach a peak of $44,900.45 US. Kamakailan lang. Ito, sorry. Napansin din na marami na $34 million worth of inflows lang pumasok last week sa Ether ETPs. Aching ako. Okay. Ay, sorry. Puta, ayaw lumabas sa watching. Pumunta lang sa nextblockexpo.com for more details. Kuya Hugo, ano pala gagawin pag iba na gusto niya? Ay! Dagdag pa rito ang kasong Comingling. co-mingling. Sabi ko sana, sino si co-mingling? Si Kuming. Everybody, you gotta step up there! Security! Just watch out! Once the technology progresses, so do the hackers, man! Yeah, hackers is adopting to the changes, man. Adopting to the changes, so you better adopt as well! Narito naman ang ilang mainit na balita at mga kaganapan ng binantayan ninyo sa Web3 this week. Energy! Na sumisikat na rin sa Pinoy community. Naka-ano, Mike? Wait lang ha. Metaverse giant na Animoca. Animoca, di ba? Animoca. Animoca. Metaverse giant na Animoca. Animoca. Whatever. Ulitin ko na lang. Grabe na to, guys. Vibe. Di ko press ang 15 seconds.
Galing sa spokesperson ng BlackRock, kaya your guess is good as ours. Isa pa. Here's Eliza the Bear para sa ating latest crypto market sprite war. Samantala, nagpag-partner naman ng The Block C. The Block C. 252! Ganon! Ganon! Oo, tama! Tumaas pa lalo, umakyat! Woo! 252? Ngayon, nako, lalong tumaas! Umakyat! Here's a question I have for you. Like, what if nalaman mong mahal ka pala ng crush mo? A very good evening at sa ating mga pati na rin sa mga buong pati na rin sa buong Europa. One more. Nakaranas nga ng data breach ang locally licensed cryptocurrency exchange na Coins.ph. My bad, sorry. Nakaranas nga ng data breach ang locally licensed cryptocurrency exchange na Coins.ph. Kamakailan lang. Highlight din ng diskusyon ang pagmodernize ng farming industry by fostering digital connectivity. Yan. Ba't kasi siya na lang parati kong iniisip? Hoy! Para sa kanila dito sa Dubai na isang lending market. Leading. Hello. Samantala, narito naman ang ilang mga piling balita. Para mas marami pa kayo matutunan pagdating sa mga Web3 at blockchain games. Ganun pala yun, my friend. Tangina, ulitin natin yung ano klaseng intro yun sa banter? Oo, mag-overheat Alala ko yung nagla-live tayo, biglang pumutok yan. Oo. Pumutok yung ano niyan. Yung title, tapos balik ko sa'yo. Okay. Wala na yung sabay kayo. Wala nang ganun. Okay. Okay, ready? Then, pasok na rod. Yan. Nakakaranas na. 3, 2, 1, action. Naka-on yung mic, Dodo. At digital asset investment products, kinikitaan ang largest... Kinakitaan pala. Fuck! My bad. At iyan ang mga mainit na balita at mga bumidang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian. Ako naman po si Sheprod. Makikita-kita tayo muli as we give you what's on and what's trending dito lang sa inyong bago pagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings! Web3 Chronicles! Sobrang ganda ng mga